Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay June 23, isa na naman pong araw na ibiniyaya po sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magpasalamat muna sa ating Panginoon. Lord, thank you so much for your grace, for your goodness, and for your greatness. Salamat dahil kami po ay patuloy na inyo pong pinoproteksyonan mula sa lalang ng kaaway, gawa ng kaaway at plano ng kaaway. We thank you dahil sa gigising kami ay taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan, biyaya ng kalakasan na galing po sa inyo. Salamat din sa inyong probisyon na hindi po ninyo kami pinagkukulang sa bawat araw. Salamat sa iyong biyaya. Tunay nga po na ito po ay sapat sa bawat isa. Salamat din po Panginoon sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Aming pong patuloy na hinihiling na patuloy po ninyong pagpalain ang bawat isa kasama ng kanya-kanya naming pamilya. Dahil naniniwala kaming lubos na ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Ito po ay patuloy na gaganap, tutupad at magpapangyari sa lugar na iyo pong pinagsuguan. Kaya sa umagang ito, minsan pa naming hinihiling na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa bawat nakikinig nang sa gayon ay makatagpo namin ang pangangailangan naming espiritual. Salamat din po sa iyong mga salita na patuloy pong nagbibigay sa aming kalakasan at patuloy po nagbibigay sa amin ng katatagan at nagbibigay sa amin po ng matibay na pag-asa. Salamat din po sa araw na ito dahil alam po namin na mayroon po kayong panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala. Kaya po sa umagang ito ay we expect that we will receive all the blessings that you have prepared to us today. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay atin pong mababasa sa Mark 13:31. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat. Ang aking mga salita ay hindi lilipas. At sa Amplified Version, Mark 13:31, Heaven and earth will perish and pass away, but my words will not perish or pass away. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pong pagbubulayan ngayon. We all know ng author po ng Book of Mark is no other than Apostle Mark, brethren in Christ. And Apostle Mark ay kilala din pong John Mark, brethren. At of course, na-accompany niya rin po si Apostle Paul sa kanyang mga misyonaryo, mga kapatid. At ito nga po ay kanyang isinulat ang Gospel according to Mark at kanya pong sinasabi ang mga at isinulat ang mga sinalita ng ating Panginoon, because this is the very utterance ng ating Panginoon na sinabi ng ating Panginoon. Ulitin ko lamang po, ito po ay very utterance of our Lord Jesus Christ na isinulat po ni John Mark, brethren in Christ, na sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Alam naman po natin na ang lahat ng bagay na nasa mundo, mga material na bagay ay lilipas, maging po ang mundo itself ay lilipas dahil at the end of the world, brethren in Christ, ito po ay susupukin ng apoy at lahat ng mga bagay rito ay lilipas. Subalit, ang sinasabi po ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang mga salita ay hindi ho lilipas, or hindi po lilipas ang salita ng Panginoon na hindi po mangyayari
ang lahat ng sinabi niya. That's why our today's message, Grace and Promises about God's Word, which entitled, The Word of God Will Not Pass Away. So, mga kapatid, kapag sinabi pong natin, the Word of God will not pass away, meaning the Word of God is eternal, the Word of God is everlasting, the Word of God, brethren in Christ, will remain forever. Kaya, ito po ang dapat natin panghawakan na pwedeng magbago ang mga bagay-bagay sa mundo, subalit ang salita ng Diyos ay hindi po yan mapagbabago ng anupamang sirkumstansya, anumang sitwasyon, at anumang kalagayan na mayroon tayo, mga kapatid. The Word of God will still be the Word of God and no one can change it, brethren. Pag sinabi ng Panginoon, ito ay mangyayari, ito ay matutupad, ito ay magaganap. That's why our today's grace and promises about God's Word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the Word that we will just read it, we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to have a personal relationship with the Word of God by agreeing it, believing it, claiming it, and declaring it, so that there will be manifestation sa buhay po ng bawat isa sa atin. At this point of time, brethren, we are going to tackle the 4 E's and 4 A's of the Word of God that never pass away, that never perish, that the Word of God is eternal, everlasting, brethren in Christ. First point, the Word of God will not elapse its authenticity. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi po mag-i-elapse ang authenticity ng tinatawag po natin salita ng Diyos. Diba? Ating naririnig that the Word of God is infallible. So meaning, wala po siyang error, wala po siyang kamalian, mga kapatid, naandun pa rin ang tinatawag natin na validity, genuineness, at saka yung kanya po tinatawag, mga kapatid, na truthfulness, dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya ito po ay ang pagiging makatotohanan ng salita ng Diyos ay hindi po ito nag-e-elapse, brethren in Christ. Dahil kung ang mga bagay nag-e-elapse, but the Word of God will never elapse, brethren, particularly sa kanya pong authenticity, sa kanyang genuineness, at sa kanyang tinatawag natin validity. Ang salita ng Diyos ay mananatiling salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mananatiling katotohanan, tulad ng sinasabi ko nga po na anuman ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, anuman po ang challenges na kinakaharap natin, anuman ang difficulties na kinakaharap natin, at anumang hardship na kinakaharap natin, it never change or it can't change the Word of God. Kaya naandun pa rin po, mga kapatid, yung truthfulness, yung validity, at saka genuineness ng salita ng Diyos. Tunay pa rin ang salita ng Diyos, totoo pa rin ang salita ng Diyos, mga kapatid. And of course, second point, the Word of God will not expire its anointing. Dahil ang salita ng Diyos is anointed, brethren in Christ. Kaya nga sinasabi ko nga po na yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, every word that comes out from their mouths, brethren in Christ, is anointed, because the Word of God itself is anointed. At ang anointing ng salita ho ng Diyos, it won't expire. Hindi po ito tulad ng mga products na may mga expiration date, brethren in Christ. Hindi po ang salita ng Diyos ay hanggang sa ganito lang panahon,
kundi ito po mga kapatid, it will be anointed forever. Kaya sinasabi ko nga po, the Word of God will not expire its anointing. Kaya every time that we teach it, every time that we preach it, brethren in Christ, its anointing is always there. Dahil tulad ng sinasabi po natin, why the Word of God is so anointed, kasi it touches the hearts of men. Brethren in Christ, it changes lives. And of course, it brings blessings to everyone. Kaya the Word of God that we hear, the Word of God that we study, the Word of God that we meditate, brethren in Christ, the Word of God that we read, its anointing will never expire. And of course, third point, the Word of God will not end its authority. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos is very authoritative. Kapag ang salita ng Diyos, mga kapatid, it can create. The Word of God can heal. The Word of God can mend the broken-hearted. The Word of God can restore. The Word of God, brethren in Christ, can bring life from death. Ibig ko sabihin, ito po ay nakabubuhay ng mga patay. Kaya the Word of God is very powerful, very authoritative, brethren in Christ. Kaya may kapangyarihan, kapamalaan at karapatan ang salita ho ng Diyos. Kaya every time that Jesus speak over the raging seas, it will come, brethren in Christ. Kapag nagsasalita siya sa may sakit, gumagaling. Kapag siya ay nagsasalita sa patay, ito po ay bumabangon mula sa mga patay or nabubuhay na maguli. Kapag sinabi ng Diyos ang isang bagay, nangyayari. Ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. Kaya nga po tayo, we are advised, brethren in Christ, bilang mga anak ng Diyos, born again, Kristyano at mananampalataya, na instead na ang lumalabas sa bibig natin ay puro problema, puro suliranin, puro kahirapan, puro reklamo. Mga kapatid, why don't we let the words of God comes out from our mouth? Kasi ang may kapangyarihan po ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, maging ang Panginoon, nung makita niya ang mundo na ang darkness ay naroon, at ito po mga kapatid ay madilim, hindi sinabi ng Diyos, ang dilim naman ng mundo. Ang gusto niyang mangyari doon sa kanyang nakita ay yun ang kanyang sinabi. Nung makita ng Diyos na formless, void ang earth at ang darkness ay naroon, sabi ng Diyos, let there be light, and there was light. So meaning, mga kapatid, nagsalita ang Diyos at nangyari ang kanyang sinabi. Gayon din po tayo, mga kapatid, kapag nakakaranas tayo ng problema, nakakaranas tayo ng mga suliranin, nakakaranas tayo mga kapatid ng sigalot sa buhay, wag na po natin banggitin yung mga nangyayari. Ang banggitin natin ay ang mga bagay na gusto natin mangyari doon sa nakita natin. Let's say for instance, brethren in Christ, marami tayong bayarin na ipon sa 3 buwan yung ating bayarin sa bahay, naipon sa 3 buwan ang ating bayarin sa kuryente, naipon sa 3 buwan ang bayarin sa tubig, naipon sa 3 buwan ang mga iba't ibang bayarin tulad ng internet, brethren in Christ. Ano ang sasabihin natin? Magrereklamo pa ba tayo? Magmumurmur ba tayo? Or magdadadaldal pa tayo? Pag-aawayan pa ba natin yan? Wala pong mangyayari pagka gano'n ang ating ginawa. Kundi, instead na ang sabihin natin, my God will provide. Speak over to your problem. What do you want to happen to your problem? Speak, brethren in Christ, the Word of God. At of course, ang lagi natin sasabihin, the grace of God is sufficient for all of my needs. At ang sasabihin natin, Jesus Christ is my everything. He is my provider. He is my healer.
He is my everything. So speak the words of God over your problem, brethren in Christ. Di ba naririnig natin, huwag mong sasabihin sa Diyos na mayroong kang malaking problema, manapay ang sabihin mo sa malaki mong problema, mayroong kang malaking Diyos. So we can change what we see by what we say, brethren in Christ. Kaya speak the word of God because its authority will never end. And lastly, fourth point, the word of God will not err its accuracy. Mga kapatid, hindi po ito nagkakamali. Tulad ng sinasabi ko nga po na halos lahat ng mga propesiya ay nangyari na kasi about more than 80%, if I'm not mistaken, brethren in Christ, ay na-fulfilled na po yung propesiya in the Old Testament and others still fulfilling. Kaya po hindi po ito nagkakamali. Bagamat pinamamalian ito ng mga ibang katunggalin natin sa pananampalataya, subalit ang totoo talaga, if we really study the Word of God, ito po ay walang kamalian. Tulad ko nga po ng binabanggit ko kanina, the Word of God is infallible, meaning wala siyang kamalian, wala siyang error, brethren in Christ. Lahat ng mga nakasulat ay nangyayari based on the history, brethren in Christ. Nangyayari ang mga place, ang mga tao na binanggit, or yung mga panahon na nangyayari na binanggit sa Biblia, brethren in Christ, ito po ay sabihin natin mga kapatid, tumpak sa kasaysayan. Kaya the Word of God will not err its accuracy. Kaya salamat sa Diyos dahil tunay nga po na ang kanyang salita ay katotohanan, ang kanyang salita mga kapatid ay walang kamalian. Kaya panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, at ito mga kapatid ay hindi ho magbubulaan, hindi magsisinungaling, hindi po ito mapapamalian ng isang tao dahil nangyayari. Look at what is happening sa ating panahon ngayon mga kapatid. Sa palagay po ninyo, nagwa-wonder pa ba tayong mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya? It's been written in the Bible. Nagpapatunay lamang po ito na totoo ang Biblia. Subalit tayo mga anak ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot, dapat ipangamba, dapat ipag-alala, dapat ikabahala. Bakit po? Kasi mga kapatid, hindi na ho tayo papasok sa 7 years tribulation. Kasi sa 7 years tribulation, hindi ka makakatagal. Bakit po? Biro mo pag lumindol, lilipat ang bundok sa ibang lugar. Hindi pa ho nangyari yan, mga kapatid. Ang dito makikita po natin mga kapatid na ang isang pandesal ay magkakasing halaga ng isang sweldo sa isang araw. Hindi pa ho nangyayari yan. Mga kapatid, tandaan po natin na wag tayo muna basta-basta nakikinig kung ano mga pinagsasabi-sabi ng tao. Kasi ang church, which composed of believing Gentiles and believing Jews, brethren in Christ, ito po ay ikukot up or irarapture bago dumating ang 7 years tribulation. Kaya mahalaga ho, mga kapatid, na maunawaan natin ang salita ng Diyos dahil hindi po ito nagkakaroon ng kamalian. Nagkakamali ang iba ng mga propesiya dahil mali ang kanilang anticipation sa propesiya sa Biblia, but the prophecy in the Bible are all accurate, brethren in Christ. Hindi po ito nagkakaroon ng kamalian. Kaya ikaw, ako, tayong lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, itong nangyayari sa atin are just usual. Dahil ang pandemic, mga kapatid, nangyari na po ito ng maraming beses sa buong mundo. Hindi lang po ito ngayon. Ang sinasabi po mga kapatid ng sign of second coming, listen carefully, ay hindi pa ho nangyari kailanman sa mundo. Tulad ng binabanggit ko, pag lumindol, lilipat ang bundok sa ibang lugar. Pag lumindol, maglalaglagan ang mga bituin.
Nangyari na po ba yan sa kasaysayan? Hindi pa ho, mga kapatid. Tulad ng sinasabi ko, ang pandesal magkakasing halaga ng 1-day wage. Nangyari na po ba yan? Hindi pa ho. Mga kapatid, ang pandesal 2 piso pa lang po ngayon. Samantalang sweldo ng tao, umaabot na po ng 500 plus or less than 500. So, malayo pa ang tatakbuhin sa sinasabi po ng signs, brethren in Christ, ng second coming. Pero again, as what I said, wala tayong dapat ikatakot, tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikabahala, because ang church, ulitin ko lamang po, ang church na binubuo ng mananampalatayang Hintil at mananampalatayang Hudyo ay dadagitin, i-rapture or i-cookot up before the sign of second comings, which ang signs ng second coming ay 7 years tribulation. Again, brethren in Christ, the word of God will not err its accuracy. Lagi pong accurate, exact ang pagkakahula, exact ang pagkaka-fulfill, exact lahat, mga kapatid. Kaya mapanghahawakan natin, mapagtitiwalaan natin ang salita ho ng Diyos. To sum up of our today's message, grace and the promises about God's Word, which entitled The Word of God Will Not Pass Away, and our today's grace and promises about God's Word, in which we need to agree, believe, claim, and declare. We tackle the 4 E's and 4 A's of the Word of God. First point, the Word of God will not elapse its authenticity. Second point, the Word of God will not expire its anointing. And third point, the Word of God will not end its authority. And fourth point, last point, the Word of God will not err its accuracy. So these are the 4 E's: elapse, expire, and err. And these are the 4 A's: authenticity, anointing, authority, accuracy. And that is the Word of God in which we hold on. That is the Word of God in which we are standing, brethren in Christ. Kaya, salamat sa Diyos dahil all things are passed away, even the world will pass away, but the Word of God will never perish and never pass away, brethren in Christ. Kaya, thanks be to God because we have His Word. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. We are so much grateful because we have your Word. Truly, Lord, that your Word will not elapse its authenticity. Your Word, Lord, will not expire its anointing. Your Word will not end its authority, and your Word will not err its accuracy. Salamat, God, because totoo ang iyong mga salita at ito ay napatunayan ng kasaysayan, napatunayan din po ito ng personal sa aming mga buhay. Salamat dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Ito ay nakapagpapabago ng buhay. Ito po, Panginoon, ay nakapagpapala ng buhay. At ito po, Panginoon, ay nakapagpapatatag ng buhay. Salamat, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. At salamat din sa patuloy ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. At salamat din, O Diyos, sa at aming mga kapatid na nakikinig na ngayon na may mga business. We continually declaring that bless their businesses. At sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon na nagtratrabaho, we continually declaring that bless their works. At sa aming mga kapatid na mga nag-aaral na nakikinig ngayon, we continually declaring that bless their studies. At sa aming mga kapatid na mga nakikinig ngayon na nasa kanya-kanyang bahay, anuman po ang ginagawa, Lord, we continually declaring that bless the work
of their hands. Salamat, Jesus, dahil wala isa man sa mga anak mo ang hindi mo pagpapalain. We thank you for this wonderful and precious day that you have given once again to us, because today we will receive, Lord, your prepared blessing and your prepared grace, God. Kaya sa buong maghapon, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomer, favored, blessed, because ang nais mo lamang naman sa amin ay maging pagpapala kami sa lahat ng tao, sa aming pamilya, iglesia, komunidad. At salamat din sa lahat ng mga anak mo, born again Kristiyano at mananampalataya, truly that we are well protected and well secured in your hands, because we are always covered with your precious blood. We are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Tunay nga po na ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala. Ang bansang Pilipinas will become a COVID-19 free country, and we continually declaring that in the finished work of our Lord Jesus Christ, because the finished work of our Lord Jesus Christ is sufficient para pawalan ng karapatan, kapangyarihan, kamandag at bisa ang espiritu ng coronavirus. And we are continually commanding the spirit of coronavirus that in the name of Jesus, stop infecting people, and from now on, you will never ever infect to anyone. And we are commanding that in the name of Jesus. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan at katapatan, maging po ang mga pamilya na may mga loved ones na na-infect, at maging po yung mga frontliners na ang ilan ay na-infect. Tinataas po namin ang tulad ng mga doctors, nurses, armed forces of the Philippine National Police, government officials, national man or local na na-infect, Lord, ng coronavirus. Lord, will lift them up to you, and by your stripe they will recover. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness, for your grace, and for your greatness over our lives. And this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen.